probinsya nang nag-apply na kasambahay. Tinulungan ng batang walang gustong lumapit dahil nandidiri daw sila dito. Pero imbes na magpasalamat ay napagbintangan pa nga siyang kinidnap ito. Anak pala ito ni Governor at ganito ang ginawa sa kanya. Huwag kang mag-alala anak, kaya kong sarili ko. Narito naman si Mirna at Anton. May mga mag-aalaga sa akin. Alalahanin mo ang sarili mong anak hanggat maaari. Ituloy mo ang pag-aaral mo. Tandang-tanda ni Eliza. Ang katagang yun mula sa kanyang ina. May sakit ito sa baga at kinakailangan ng matinding gamutan kaya wala nga siyang nagawa, kundi tumigil sa pag-aaral at maghanap buhay. Walang maasahan sa pamilya nila, kundi siya lang dahil parehas na ring may pamilya ang ate Mirna at kuya Anton niya. Iniwan na rin sila ng kanilang ama at sumama sa babae nito. Ngayon ang pangatlong araw niya sa paghahanap ng trabaho. Kanina pa nga siya paikot-ikot at ramdam na nga niya kaagad ang init at pagod. Kinuha niya mula sa bagang baon na tubig at biskwit. Nang mapansin niya ang isang batang babae na umiiyak sa may gilid ng kalsada. Agad niyang napansin ang paparating na sasakyan na malapit dito. Kumaripas siya ng takbo upang maitabi ang bata. "Bata, may sasakyan, tumabi ka!" Sumigaw siya ng malakas ngunit tila hindi narinig ng batang babae. Sa isang iglap, agad niyang nahila nga ang bata. Napahiga ito sa ibabaw niya. "Naku kang bata ka. Muntik ka ng masagasaan. Nasaan ang mga magulang mo? Bakit wala kang bantay ha?" Naghalalang tanong nga niya. Ramdam ni Elisa ang mabilis na ibok ng puso niya. Mabuti na nga lamang at mabilis niyang nakuha ang bata kundi ay talagang mahahagip ito ng sasakyan. "Daddy! I want my daddy! Where is my daddy?" Umiiyak na sabi nga ng bata. Agad na binuhat nga ni Elisa ang bata at nalaglag pa nga ang kanyang bag at natapon ang natitirang tubig at biskwit niya, pero mas lalo siyang nag-alala nang lumakas pa nga ang iyak ng bata. Diyos ko, na hindi ko alam kung paanong mapapatahan ng bata dahil wala pa naman akong anak. Saan na pa kasi yung bahay niyo? Nawawala ka ba? Bakit ba walang tumutulong sa'yo? Pero tila hindi siya naiintindihan ng bata. Inglesera nga ata ito. Mas lalong sumakit ang ulo niya dahil mukhang mapapasabak nga sa pag-English niya. Where is your house? Where is your parent?" Hinugot niya. Sa bao lang alam niyang English at mabuti na nga lamang naintindihan naman siya. Tinuro ng bata ang isang street. "Where is your address? Your house is very far ah." Anak ng tokwa nga naman. Imbes na maghanap nga siya ngayon ng trabaho, eto siya tinutulungan ng batang nawawala. Pinulot niya ang bag niya at binuhat nga ang bata. Tinahak niya ang street na tinuro nga nito at baka sakaling mahanap ang bahay nito. "Naku bata, pag nahanap natin ang bahay mo, bigyan mo ako ng reward ah. Kahit tubig tsaka merienda lang, mahihimatay na ako sa gutom, Diyos mio." Naramdaman ni Elisa ang pagkapit ng bata. Pinatong pa nga nito ang mukha sa balikat niya at naramdaman niyang tila natutulog ito. Talagang tinulugan pa siya. Tinahak ni Elisa ang street na tinuro nga ng bata. Halos 30 minutes siyang nag-ikot. Namangha pa nga siya dahil halos napakalaking bahay ang naroon. Halatang mga mayayaman ang may-ari. Mula sa malayo ay nakita niya ang isang grupo ng mga nakaitim na uniforme. Tila nagro-ronda at may hinahanap. Nang makita nga siya ng mga to, ay agad na lumapit sa kanya. "Roger, nakita na namin ang anak ni Gov. Dala-dala ng isang babae." Nagulat siya nang kunin ng unipormadong babae ang batang natutulog. "Sumama ka sa amin, kailangan naming malaman kung bakit kasama mo ang anak ni Gov." Sabit ng babae sa umalis, bitbit ang batang babaeng tulog na tulog pa. "Ha? Hala, wala naman akong kasalanan eh. Tinulungan ko lang po yung bata kasi nawawala siya." Pero wala siyang magawa kundi sumunod dahil natatakot siyang baka lalong magalit ang mga naka-uniforme na naka-black na mga lalaki at baka kung mapano pa siya. Dinala siya ng mga ito sa isang mansyon. Oo, mansyon na ate ito para sa kanya. Pinakamalaking bahay na nakita niya sa buong buhay niya. "Saan niyo nakita si Isla?"
Nagulat siya sa sigaw ng isang lalaking sumulubong sa kanila at agad na binuhat ang batang babae. Daddy! Doon umiyak ang bata at kumapit sa lalaki. Ito marahil ang tatay ng bata dahil tinawag nga na daddy. Agad na naagaw nga ang atensyon ni Elisa nang makita ang kabuuan ng lalaki. Matangkad at matipuno nga. Moreno, nakasuot ito ng formal na puting polo at brown na slacks at nakaitim na sapatos. In short, pogi ang tatay ng batang to. Agad na natauhan nga si Elise sa mga iniisip niya at napansin na sa harap na nga niyang lalaki. Gov, nakita po namin si Miss Isla. Malapit lang rin po sa kabilang street. Dala-dala po ng babaeng to. Banggit ng isang lalaki. Sir, maniwala po kayo sa akin. Wala po akong ginawang masama sa bata. Tinulungan ko pa nga po siya dahil muntika na po siyang mahagip ng sasakyan kanini. Maniwala naman po kayo, please. Doon pa lang naramdaman na nga ni Elisa ang takot. Pakaikulong nga siya ng mga to. Pero nagulat siya nang umiti ang lalaki at nagsalita. I know. At nagpapasalamat ako dahil ikaw ang nakakita kay Isla. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung may nangyaring masama sa kanya. Salamat, miss. Natameme nga sa Elisa nang magsalita ang lalaki. Ang malalim na boses nga nito ang nagpatigil sa kanya. Hindi niyo po ako ipapakulong? Tumawa na nga lamang si Ian na halos marinig ng kabilang bahay. Dahil sa pagtawa nito ay nagising ang bata. Baby, doon ka muna kay Aling Nena, okay? Dad will just need to do something. Tumangot ang bata at sumunod naman sa lalaki. Nang mawala ang bata ay humarap nga ang lalaki sa kanya nang may ngiti sa labi. Bakit naman kita ipapakulong? Ikaw ang tumulong sa amin na mahanap ang anak ko at dapat ko nga ipagpasalamat. I want to give you a reward. Napatigil sa pagsasalita ang lalaki nang marinig ang kumukulong tiyan niya. Panira talaga. Talagang tumunog ang tiyan niya dahil mula sa kaninang umaga, wala pa nga siyang matinong kain. Sir, pwede bang ang reward nyo na lang sa akin pagkain siya katubig? Feeling ko kasi sir babagsak na ako mamaya pag hindi pa ako kumain ngayon. Maghanap pa naman ako ng trabaho. Hilaw ang ngiti niyang sabi sa lalaki. Wala siyang pakialam kung ano ang iisipin nga nito basta ang mahalaga ay makakain siya dahil baka bigla nga siyang mamatay sa gutom nang wala sa oras. Namanga si Elisa nang ayain nga siyang pumasok sa bahay ng lalaking to. Malawak ang bahay na yon, talagang mansyon. May modernong disenyo at magagandang muebles ang nakadisplay. Vina, maganda ka na makakain natin. Kung pwede damihan mo at saka maglagay ka rin ng dessert. Naestatwa na nga lamang siya nang makita ang dining at kusina ng bahay at mas malaki pa talaga sa bahay nila sa Aurora. Have a seat, miss. Okay lang ba na maghintay ng ilang minuto? Ihahanda lang namin ang mga pagkain. Naku, okay lang po sir. Maraming salamat po. Naupo silang dalawa at nabalot nga ng katahimikan nang biglang magsalita ang lalaki. Again, gusto ko lang ulit magpasalamat dahil tinulungan mong ligtas na makabalik ang anak ko kanina. Kung may gusto kang bagay o nais na reward, sabihin mo lang sa akin. Willing akong ibigay bilang pasasalamat sa ginawa mo. Napaisip nga sa Elisa sa sinabi ni Sir Ian. Reward. Bibigyan siya ng reward. Naisip niya na pera pero agad niyang pinigilan ng sarili. Ayaw naman niyang magmukhang pera at mag-take advantage. Kahit talagang yun naman talaga ang kailangan niya. Sir, hindi naman po kailangan ng reward eh. Masaya po ako na nakabalik ng ligtas ang bata. Pero kung talagang ipipilit po niyo na gusto niyo akong bigyan ng reward, baka po pwedeng trabaho na lang sir. Masipag po talaga ako. Maasahan niyo po ko. Kahit anong trabaho po sir basta marangal at may sweldo. Pwede na po yun. Ito na nga ang pagkakataon niya. Mabuti ng trabaho na lang ang hingin niya dahil mukhang matutulungan nga siya nito. Malalim na napaisip ang lalaki at biglang nagliwanag ang itsura nito. May background ka ba sa pag-aalaga sa mga bata? Opo sir, dati na po ako nag-alaga ng bata sa amin sa Aurora. Are you sure that you are hardworking and efficient? Mahaba bang pasensya mo?
Naku sir, mas mahaba pa sa Great Wall of China ang pasensya ko. Subok na po to sir. Napatawa nga si Ian sa sinabi niya. Well, I think po pwede ka naman, mukhang mapagkakatiwalaan ka naman. Gusto mo bang magtrabaho bilang yaya ng anak ko? Opo sir, pwedeng-pwede sir, makakasigurado po talaga kayong ligtas sa taalagaan ko pong mabuti ang anak niyo. That's good to hear. Matagal ko nang gustong magkaroon ng mag-aalaga sa mga bata pero hindi ko maasikaso dahil busy sa trabaho. Nakikita ko namang totoo ka at saka mapagkakatiwalaan. Opo sir, makakaasa po kayo nga alagaan ko po silang mabuti. Salamat po sir sa tiwala. Well, I have 2 children. Si Isaac and Isla. They are twins. Ang nakita mo kanina ay si Isla, my daughter. Si Isaac naman nasa eskwela pa pero makikita mo rin siya maya-maya. Mabait sila kaya hindi ka mahihirapang alagaan sila. Wala pong problema, sir. Tumango-tango si Ian. If you want, pwede ka nang magsimula ngayon. Mayroon ka na ring matitirahan kasama mo sa Aling Nena at Vina. At si Manong Carding naman dito sa mansyon ang magiging focus mo lang alagaan ng kambal, wala ng iba. Pwedeng-pwede po, sir. Salamat po talaga. Hulog po talaga kayo ng langit sa akin. Napatawa nga si Ian sa sinabi ng babae. By the way, kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ko pa alam ang pangalan mo. What is your name? Masayang umiti si Elisa at maayos na umupo. Ako po si Eliza Esteban. 25 years old, galing pong probinsya ng Aurora. Ngumiti rin ang lalaki at naglahad nga ng kamay sa kanya. I am Ian Salvador, Governor of this province. Nice to meet you, Elisa. Gobernador? Agad siyang napatayo at nagulat. All this time. Governor pala ng bayan na to ang kausap niya at kung ano-anong kalokohan ang nasabit na isip niya. Tumayo na nga rin si Ian at tumawa. Hindi pa rin ibinababa ang kamay. Yes, Elisa, I am the governor of this province. Pero nangangalay na ang kamay ko, nakakaya namang hindi mo ito tatanggapin. Agad na sinapian nga ng hiya si Elisa. Agad-agad niyang pinunasan ang kanyang palad. Nang paulit-ulit at tinanggap na nga sa wakas ang kamay ni Ian. Gov Ian pala. Ramdam niya ang kaunting lambot at ugat mula sa kamay nito. Nice to meet you rin po, sir. Gov Ian. Pasensya na po talaga sa inasal ko kanina. Parang masyado po ata akong naging komportable. Napatawa ng bagya si Ian. No worries, Elisa. Gusto ko ang personalidad mo at sana ay maging masaya ang pamamalagi mo rito. Huwag ka sanang mahihiya sa amin o sa akin. Yes, Gov. Noted po. Tumawa si Gov Ian at hindi na naman niya maiwasan na mapatitig rito. Lalo pa nang makita niya ang kabuuan ng mukha nito tila isang Hollywood actor na may malalim na dimple. Mahinang napabulong na nga lamang si Elisa. Lord, ang lakas ko talaga sa inyo ngayon. Agad rin siyang nagsimula bilang tagapag-alaga ng mga anak nga ni Gov. Unang pinakilala nga siya nito sa mga magiging kasama niya sa bahay. Sina Aling Nena, ang mayordoma ng bahay si Vina, isa sa mga kasambahay at si Manong Carding na driver ni Gov. Hi! Ako nga pala si Vina, kasambahay rito sa bahay ni Gov. Ito naman si Nanay Nena, mayordoma ni na Gov. Pinakamatagal na rin dito. Masayang sabi pa nga nito. Ako nga pala si Elisa. Pasensya na po kayo at biglaan po ang pangyayari pero makakaasa naman po kayo na masipag po ako. Tumikim si Aling Nena sa kanagsalita. Mamayang 4:00 ng hapon ang labas ni Isaac mula sa eskwela. Sasamahan ka ni Nestor doon, ang driver ng mga bata. Seryosong sabi nga nito. Narito rin ang magiging tutuluyan mo. Magkasama kayo ni Vina sa isang kwarto sa kabila naman ng silid ko. Kung may kailangan ka magsabi ka lang. Dagdag pa nga ni Aling Nena. Salamat po. Naku, malapit ng mag-4:00, tatawagin na si Manong Nestor para mahanda ang sasakyan. Maganda ka na rin. At nagpaalam na nga rin si Vina sa kanya. Agad siyang dumiretso sa maid's quarter. 2 lang ang kamang naroon. Isa sa kanya at isa para kay Vina. Inayos niya ang kanyang kaunting gamit na dala at ilang damit. Mula sa bagay nakita nga niya ang nakaipit na litrato nilang dalawa ng kanyang ina.
Maingat nga niyang inipit yun malapit sa hihigaan niya. Nay, huwag kang mag-alala. Nasa maayos na kalagayan po ako. Meron po akong trabaho at mabait po na amo. Kung makaipon po ako, padadalan ko po kayo kaagad. Baka bibili rin po ako ng telepono para matawagan ko kayo. I love you, Nay. Pinagman ni Elisa na huwag umiyak dahil sigurado ngang pagsisimulan na nga niyang umiyak ay hindi yun basta-basta mapipigilan. Agad siyang nagbihis at tumiretso sa labas upang gawin nga ang una nga niyang trabaho. Nakarating rin kaagad sila sa eskwelahan ni Isaac. Malaki yun at tila eksklusibo. Napatingin siya kay Manong Nestor nang bigla itong magsalita. Elisa, naroon sa may waiting area ang mga taga-sundo ng mga bata. Doon mo hintayin si Isaac, madali mo namang makikilala ang bata dahil may name tag yun na suot. Bilin pa nga ni Mang Nestor. Naghintay siya sa waiting area nang mapansin na lumabas na nga ang mga kumpol ng mga bata. Paikot-ikot ang kanyang paningin nang mahagip niya ang isang batang lalaki na kamukha ni Isla. Ang lalaking bersyon nga nito. Nakita rin ni Elisa ang name tag nito na nakasulat ang buong pangalang Isaac Salvador. Lumapit siya rito. Nakita pa nga niya kung paanong nagulat ang bata sa biglang paglapit niya. Lumuhod siya hanggang sa magtapat ang kanilang mata. Hello Isaac, ako nga pala si Eliza. Ako ang pinadala ng daddy mo para sumundo sa'yo. Naghintay na rin si Manong Nestor sa labas. Kumusta ang araw mo? Tinitigan siya ni Isaac. Nakita niya ang buong postura nga nito. Magulo na nga ang buhok. Hindi maayos na nakabutones ang uniforme at may mga sulat ng lapis. Ang Crayola ang uniforme. I'm fine. So daddy found a new yaya. Do you like my daddy? That's why you're here? Dire-diretso at walang prenong tanungan ni Isaac sa kanya. Nagulantang naman si Eliza sa sinabi ng bata. Kahit nasa 6 na taong gulang pa lamang ay mukhang matalino ito at observant sa paligid. Naku, grabe ka namang Isaac ha. Oo, ginawa akong tagabantay niyo ni Isla. Pero hindi ko gusto ang daddy mo ha. Nandito ko para sunduin ka at syempre alagaan kayo ni Isla. Seryosong tingin ng bata sa kanya. Dahan-dahan itong tumango at binigay nga ang backpack sa kanya. Dinala nga niya ito. Nakarating sila sa mansyon. Agad na tumakbo si Isaac. Nagkatanggal pa nga ang sapatos sa pagtakbo, papasok sa mansyon. Pinulot niya ang sapatos ng bata habang daladalang bag nito. Habang ang saging at asukal naman ay daladala ni Manong Nestor. Nakita niya mula sa sala si Isla. Nagpe-painting nga ito. Agad na tumingin sa kanya ito, ngunit hindi nagsalita. Nakamasid lang sa kanya. Hi Isla. Kanina hindi ko nasabi sa'yo kung anong pangalan ko. Ako nga pala si Elisa. Ang magiging bantay niyo ni Isaac, masaya akong makilala ka. Nahihiyang nagyuko ng tingin si Isla at tinuon ng pansin sa pagpipinta. Mahiyain nga si Isla gaya ng sabi ni Fina. Naku, ang galing mo namang magpinta Isla. Marunong rin ako mag-drawing pero mas magaling ka sa akin. Ang ganda ng gawa mo. Napatingin si Isla sa kanya. Nagulat siya nang marinig ang maliit na boses nito. Do you know how to draw to? Mahinang tanong nga nito. Tuwang-tuwa siya nang marinig ang boses ng bata at nakipag-usap sa kanya nang masinsinan sa wakas. Mukhang nakuha nga niyang interes nito, kaya sinubukan niya muling kausapin si Isla. Oo, marunong rin ako mag-drawing, parehas tayo ng hilig pero masasabi kong mas magaling ka. Hayaan mo at sa susunod, sasamahan kita sa pagdodrawing. Masaya siya dahil nakita niya kung paano ngumiti si Isla sa sinabi niya. Pero bago yan, magluluto muna ako ng merienda niyo ni Isaac na banana cue. Sinabi kasi sa akin ni Isaac na mahilig kayong dalawa sa saging. Kaya sigurado akong magugustuhan yung banana cue. Agad nga siyang dumiretso sa kusina at mabuti na rin at pinayagan nga siya ni Aling Nena na magluto. Pero naparami ang luto niya, kaya pati sina Aling Nena, si Vina at Mang Nestor at iba pa. Nakita rin niya, natuwang-tuwa nga si Isaac nang matikman ang ginawa niyang banana cue. Mabilis ring natapos ang araw na yun. Tinulungan niya sa paggawa ng simpleng assignment ng kambal
Mabuti na lang rin at talagang may kaunting pinag-aralan siya. Agad niyang nakabasa ang ugali nga ng kambal at mabilis niyang nakukuha ang loob ni Isaac. Pagdating sa pagkain at laruan, samantalang si Isla naman sa pagpipinta at pagdodrawing. Okay kambal, maaga pa kayo bukas sa eskwela at hindi pwedeng magpuyat. Isaac, tama na yung pagsa-cellphone tsaka magpahinga ka na. Ihatid ko kayo bukas kaya hindi kayo pwedeng malito, okay? Mabuti naman at sumunod nga rin ang dalawa. Nang makitang mahimbing na ang tulog ng dalawa, ay pinatay niya ang ilaw at iniwang bukas ang lampshade saka umalis sa kanilang kwarto. Tahimik na ang buong mansyon at balak niyang ligpitin ang naiwang mga laruan at gamit ng kambal sa sala nang mapansin niyang bukas ang ilaw sa kusina. Alam niyang nagpapahinga na sina Aling Nena at Vina, kaya minabuti niyang tignan kung sino ang nasa kusina. Nakita niya si Gobernador Ian na nasa high stool bar at umiinom ng alak. Mukhang malalim ang iniisip nito dahil tulala at hindi napansin ang pagdating niya. Sir, dumating na po pala kayo. Kumain na po ba kayo? May sobra po na merienda mula kanina. Banana Q po, kumakain po ba kayo nun? Nakita niya ang pagbaling nga ng tingin ni Gov Ian sa kanya. Halata sa mata nito ang pagod at parang lasing ito. Tinignan niya ang basong nasa harap niya at nakita niya ang alak na naroon. Eliza, you're here. Kamaw po ka rito, samahan mo ko. Naku sir, nakakahiya naman po. Ganun ba? Edihiyaan mo akong mag-isa rito. Biglang natauhan nga si Elisa. Baka magalit pa nga si Gov at tanggalin siya sa trabaho kaya agad nga siyang tumalima at naupo sa katabing upuan nga nito. Umiinom ka ba, Elisa? You want a drink? Hala sir, sorry pero hindi po ako umiinom eh. It's okay, kamusta ang pag-aalaga kina Isaac at Isla? Makulit ba sila? Napatawa na nga lamang si Eliza sa tanong ni Gov pero sinagot niya ito. Hindi naman po Gov. Mababait po ang mga anak nyo. Itong si Isaac kada lumalabas sa eskwelahan ay magulo ang damit at may mga sulat pa. Mahilig rin kumain tsaka mukhang favorite na nga po niyang banana Q na niluto kanina eh. Si Isla naman po, tahimik lang at talagang magaling mag-drawing at magpinta. Nagulat nga siya nang tumawa si Gov. Napahaba ang kwento niya tungkol sa mga bata. How I wish na magkaroon rin ako ng mas mahabang oras para sa mga bata. Yes, kaya kong bigyan sila ng lahat ng kailangan nila. Pero ang oras hindi ko man lang maibigay. Nilagok nga nito ang iniinom na alak. Napatahimik si Eliza sa mga sinabi nito. Tila mabigat at may pinagdadaanan. Gov, mabait naman po kayo. At sigurado po kung kahit bata pa sila Isaac at saka Isla, naiintindihan po nila yon. Sana nga Eliza. Lumaki silang hindi nakagisna ng pagmamahal ng isang ina. Kaya ginagawa ko talaga ang lahat para punan yun. Kahit mahirap dahil may responsibilidad din ako na maglingkod sa bansa. Napatingin siya kay Gov at nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Alam niya ang pakiramdam na walang makagisnan na isang magulang. Alam niya yun dahil lumaki siyang hindi naramdaman ang presensya ng ama niya sa buhay niya. Pero mas lalong nagulat siya nang maramdamang nakapatong na ang ulo ni Gov sa kanyang balikat. Lasing na at nakapikit ang mga mata. Amoy na amoy nga ni Eliza ang alak. Hindi siya makagalaw dahil natatakot nga siyang baka bumagsak ito. Para siyang naestatwa. Hindi niya alam ang gagawin. Ramdam niyang malakas na kabog mula sa kanyang dibdib. Sir, lasing na po kayo. Gusto niyo po bang tawagin ko po si Aling Nena para mahatid na po namin kayo sa kwarto niyo? Hindi sumagot si Ian. Sinilip niya ito at nakitang nakapikit na nga ang mga mata. Anak ng tokwa. Paano niya dadalhin to sa kwarto? Mukhang tulog na rin si Aling Nena. At hindi niya maiwan naman si Gov dahil nakasandal ang ulo nga nito sa balikat niya. Nagulat siya nang bigla itong gumalaw. Umahon nito sa pagkakasandal sa balikat niya. At ngayon naman ay humarap nga sa kanya. Napatigil siya dahil sobrang lapit ng mukha nito at halos maramdaman na niya ang hininga ni Ian. Eliza, ang ganda-ganda ng mga mata mo.
Naramdaman ni Eliza ang tambol ng kanyang puso. Lasing si Gov. Alam niya ang mga sinasabi niya ay epekto lang ng kalasingan, kaya hindi dapat niya isapuso ang mga to. Sir, lasing na po kayo. Kailangan niyo na pong magpahinga, tutulungan ko po kayo. Hindi nag-reply si Ian sa kanya. At nakita lamang na nakatitig nga ito sa mukha niya. Nag-iwas siya ng tingin. At buong lakas na inalayan nga si Ian papuntang kwarto nito. Hingal na hingal siya dahil mula sa first floor ay inaalalayan nga si Gov papuntang second floor. Mabuti na lang rin at hindi nakalak ang pinto ng kwarto, kaya agad niya itong naipasok. Diyos ko sir, dapat bukas singilin ko talaga kayo ng dagdag bayad eh. Overtime kaya ako. Inihiga na nga lamang niya ito sa kama. Bagsak at pikit nga ang mga mata. Akmangalis na nga sana siya nang maramdaman ang hawak nga nito sa kanyang kamay. Salamat dahil sinamahan mo ko, Eliza. Nakahinga ako ng saglit. Please, wag mong sasabihin sa kahit na sino, lalo na kay Aling Nena na uminom ulit ako. Paniguradong magagalit yun. Umiling-iling siya, pero agad ring tinanggal ang sapatos ni Ian at kinumutan ng lalaki. Hindi niya maiwasang ilibot ang paningin sa kabuuan ng kuwato nito. Sa gitna ay makikita ang larawan ni Gov kasama ang mga bata, ang isang estante na puno po trophy at mga sertipiko. Simple ang kwarto ni Gov at walang halos magarang disenyo, tipikal na kwarto ng isang lalaki. Alam niyang may pinagdadaanan ito base sa mga kinikilos, ngunit hindi na dapat niya ito paglaanan ng pansin. Amo niya si Ian, kasambahay lamang siya. Alam niyang dapat umiwas siya dahil hindi magiging mabuti kung mapapalapit ang loob niya kay Ian. Kinaumagahan ay maagang gumayak si Eliza. Hindi niya alam kung paanong haharap kay Ian matapos ang nangyari kagabi. Wala naman sigurong naaalala iyon dahil lasing na lasing kagabi. Wala naman siguro. Ngayon ay nasa hapag ang mag-ama. Kumakain ng agahan. Naroon siya sa gilid kung sakaling tawagin siya. Rinig na rinig ni Eliza ang usapan ng mag-aama. Merong parent-teacher meeting ang kambal at dahil busy si Gov Ian, ay siya muna ang pinadalo sa meeting ng kambal. Nang nasa loob na siya ng classroom, para sa meeting ay kapansin-pansin siya. Paano dahil ang mga kasama niya, ang mga magulang na, ang iba ay sopistikada at halatang mayaman. Dahil sa kanilang suot, nahihiya tuloy siya sa suot niyang simpleng blouse at pantalon. Masaya siya dahil sa nalamang balita, palalabas na siya ng classroom nang makitang hinaharangan ni Isaac si Isla laban sa mga batang nasa harapan ng dalawa. Rinig na rinig niya ang mga sinsabi ng mga bata sa kambal. Kawawa ka naman, Isla. You have no daddy and mommy like me. Loser. Siguro di kayo love ng mommy at daddy nyo kasi wala sila dito. Narinig nga niyang nagtawanan pa ang mga to. Biglang kumulang dugo ni Eliza. Alam niyang mga bata pa nga ang mga ito pero hindi tama na ganun ang lumalabas sa mga bibig nila na mga panalait sa kapwa nila bata. Agad siyang lumapit at hinarakan nga ang kambal mula sa mga mapang-api nitong mga kasama. Aba, hindi tama tong ginagawa niyo ha? Nasa ba ang mga magulang niyo ha? Hinahayaan kayong maging ganito? Halos pigil nga ang pagsigaw niya dahil ayaw naman niyang mag-eskandalo. Dahil nasa eskwelahan siya pero hindi niya mapigilang mainis. Nagtakbuhan ng mga bata at agad siyang humarap at nakita niyang paanong pinapatahan ni Isaac ang kambal sa pag-iyak. Okay ka lang ba? Pasaway ang mga batang yun. Sinaktan ba nila kayo? Agad niyang sinuri. Kung may sugat nga ang kambal at mabuti na nga lamang at wala. Pero nasasaktan siya habang naririnig ang pag-iyak ni Isla at makita nga si Isaac na malungkot. Okay, wag niyo nang isipin ng mga pasaway na mga yun. Sa susunod na awayin nila kayo, magsumbong ka agad kayo sa akin ha. Akong bahala sa kanila. Ngunit tahimik ang dalawa at walang sumagot sa kanya. Huwag kayong magalala. Hindi totoo ang sinabi nila, okay? Mahal na mahal kayo ng daddy niyo.
Inggit lang yung mga yun kasi wala silang daddy na governor, di ba? Tara na, tililibre ko na lang kayo ng ice cream at cake. Alam kong gutom na kayo. Tila nabunutan ng tinik naman, si Eliza nang makita nga ang maliit na ngiti ng kambal. Papalabas na nga ng eskwelahan ay hawak nga niya sa kanyang magkabilang kamay ang kambal. Natanaw niya nakausap nga ni Gov, Ian si Mang Nestor. Kita niyang halos maraming taong nakatingin kay Ian. Dumating nga ito kahit late. Bumitiw nga sa hawak niya ang kambal at tumatakbong dumiretso sa kanilang ama. Look, dumating si Daddy kahit late. Kamusta ang meeting nila, Eliza? Ayos naman po, sir. Kasama po ang kambal sa top students. Si Isaac po top 1, si Isla top 3. Wow, good job mga anak. Dahil dyan, may reward si Daddy sa inyo. Dinala ni Ian ang kambal sa mall at ipinasyal ito. Binilhan rin ng mga laruan at gamit sa pang-drawing ang kambal, kaya tuwang-tuwa. Napakaswerte ng kambal na ito dahil mayroon silang mabait at maalalahanin na ama. Nakita niya kung paanong maamong ngumiti sa kaniya si Ian. Muling bumalik ang paghurumentado ng tibok ng puso niya. Mabilis na lumipas ang mga araw, naging linggo hanggang sa naging buwan. Ngayon ay 5 buwan na siya sa poder ng mga Salvador. Maayos at naging maganda ang trabaho niya bilang tagapag-alaga ng kambal ni Gobernador Ian. At habang tumatagal, ay napapalapit ang kaniyang loob sa mga bata. Ang dating tahimik na si Isla ay ngayon ay madaldal na sa kaniya, komportable na rin ito sa pagkausap sa kaniya. Samantalang si Isaac naman ay may kakulitan pa rin, pero ramdam niya na malapit na loob nito sa kaniya. Nay, wag po kayong mag-alala. Maayos po ang kalagayan ko. Mabait po ang amo ko at hindi po mahirap ang trabaho ko dito. Siya nga pala, Nay. Natanggap niyo na po ba yung padala ko? Ibili niyo po yan ang gamot niyo at makakailangan niyo sa bahay, ha? Oo, anak. Nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Halos 3 buwan na kitang di nakikita. Natanggap ko na, anak, na bili na rin yung mga gamot at makakailangan sa bahay. Salamat na ka at maligayang kaarawan. Pasensya na kung wala ako sa tabi mo pare pagdiwang ang birthday mo. Mahinang saad nga ng kanyang ina. Huwag po kayong mag-alala. Kakain po ko ng marami ngayong birthday ko basta. Kung may kailangan po kayo, tumawag lang po kayo sa akin ha. Huwag po kayong masyadong magpapakapagod. Sa pagtatahi, magpapadala po ulit ako sa susunod. Natapos nga ang tawag nilang dalawa. Masaya siya dahil naging maayos ng kalagayan ng ina niya. Eliza, I'm sorry to burst your moment pero pwede ba kita makausap saglit? Doon sana sa loob ng mansyon. Sad naman ni Ian. Sir, may problema po ba? Bakit niyo po ako pinatawag dito? Kinakabahan siya dahil seryosong itsura nga ni Ian. Tatanggalin naman siya sa trabaho? Dahil hindi niya nasundo ang mga bata kanina? Pero agad na nabura nga ang kaba nang makita ang maamong ngiti ni Ian. Happy birthday, Eliza. Nasabi ni Nanay Nena sa akin na birthday mo ngayon. Sir, pinakaban niyo naman po ako. Akala ko may problema ni Pero salamat po, sir. As your birthday, may bibigay ako sa'yo. Can you turn your back? Nalilito nga si Eliza sa mga sinabi nga ni Ian pero sumunod na nga lamang siya. Tumalikod siya at naramdaman niya ang paglapit ni Ian sa kanyang likod. Halos maramdaman naman niya ang hininga nito. Agad niyang naramdaman ang paghawi nga ni Ian sa kanyang buhok. Naramdaman niya ang malamig na bagay sa kanyang leeg at nakitang nilagyan siya ng kwintas. Nakita niya mula sa salamin ng refleksyon ng simpleng gold necklace na may disenyong bulaklak. Hindi niyo na po kailangan bigyan ako ng regalo, sir. Lalo na po yung ganito. Nagustuhan mo ba? Kasama ko ang mga bata na pumili ng disenyo ng kwintas. At yan ang napili nila. Sana nagustuhan mo. Syempre gusto ko po, napakaganda. Humarap siya at ganun na nga lamang ang gulat niya na halos sobrang lapit nila sa isa't isa. Muntikan na nga siyang madulas sa biglaang pag-atras nga. Agad siyang nahawakan ni Ian at napakapit siya sa mga braso nga nito bilang suporta.
Careful, Eliza. May lambing sa boses nga nito. Hindi sanay si Eliza at ramdam na naman niya ang matinding kabog mula sa kanyang dibdib. You are beautiful tonight, Eliza. Always with that eyes. Hindi alam ni Eliza kung ano ang gagawin. Hindi siya makaalis dahil humigpit ang hawak ni Ian sa kanyang mga bewang. Napatitig na nga lamang siya sa gwapo at maamong mukha nitong nakatitig rin sa kanya. Alam kong masyadong mabilis kung titignan. Mula nang dumating ka sa tahanan namin, hindi mo alam kung paano mo binago ang meron sa amin ng mga bata. Sa akin lalo na. Noong una kitang nakita, hindi ko alam kung bakit noon na lang ang biglang naramdaman ko, Eliza. Nakakatawa man, pero pakiramdam ko biglang tumigil ang lahat ng makita kita. Hindi ko alam na habang tumatagal ay lalago ang pagtingin na yon. Hindi ako perpektong lalaki. Marami akong kakulangan, pero gusto kong maging karapat-dapat sa paningin mo. Hindi ako hihingi kaagad ng sagot pero sadyang hindi ko na talaga kayang pigilan pa. Gusto kita, Eliza. I like you. Hindi lang ito basta gusto mahal kita. Since from the start that our eyes met. At gusto kong maging parte ng buhay mo, kasamang mga bata. Tila tumigil nga ang mundo ni Eliza mula sa narinig kay Gov Ian. Tama ba ang rinig niya o nananaginip lamang siya? Kinurot niya ang kanyang pisngi para malaman at maramdaman niya ang sakit sa pakurot nga nito. Aray, totoo nga na hindi pa naginip. Tumingal at napahalakak na nga lamang si Ian sa sinabi niya. You're so cute. Hindi ito pa naginip, Eliza. Totoo to. Totoong umaamin ako sa iyo ngayon na mahal kita. Pero hindi ako mayaman. Lalo na kasambahay niyo lang ako. Hindi magandang tignan kung makikipagrelasyon ako sa inyo. Masisira ang reputasyon niyo. Mahina lamang ang boses niya. Nang sambitin yun, napayuko siya. Matagal na rin kitang gusto, Gov. Pero alam kong pangarap lang yun dahil alam ko namang hindi tayo pwede. Masisira ko lamang po yung magandang buhay mo at ng mga bata. Ano na lang po sasabihin ng mga nasasakupan niyo? Naramdaman niyang tumulo ang kanyang luha. Matagal na nga niyang pinipigilan ang nararamdaman niya. Para kay Gov Ian, itinago niya ito dahil alam nga niyang estado nila sa buhay. Hindi sila bagay. Naramdaman niyang inangat nga ni Ian ang kanyang muka. Marahang pinahid nga ang luha at hinaplos ang kanyang muka. At sinong nagsabing hindi tayo bagay? At sinong nagsabing sisirain mo lang ang buhay ko at ng kambal? Eliza, hindi mo nga alam kung paano mo inaayos at pinasaya ang kambal mula nang dumating ka. Lalo na ako. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga ay mahal natin ang isa't isa. Pero wala akong mabibigay sa'yo. Magiging pabigat lang ako. Pagdadahilan naman ni Eliza. Eliza, I love you. Kailanman hindi kita nakita as pabigat sa akin, kailangan kita. Marahang lumapit nga sa mukha nito at napapikit siya ng maramdaman ang mainit na labi ni Ian na dumampi sa kanya. Marahan at banayad ang halik nito. Kumalas rin ito at tinapat nga ang noo sa kanyang noo. Please accept me, Eliza. Mahal kita, tayaan mong patunayan ko na mali ang iniisip mo. Mahal rin kita, Ian. Natatakot ako pero mahal rin kita. Wala kang dapat na ikatakot, nandito ako. Kasamang kambal. I love you, Eliza. Hinawakan nga ni Eliza ang mukha ni Ian at dinaman niya ang mukha ng lalaking mahal niya. Dahan-dahan na muling lumapit sa kanya si Ian. Ngayon ay mas mahigpit nga ang hawak sa kanyang bewang. Ang isang kamay ay hawak nga ang kanyang mukha. Pinaghalong saya at sakit na tapos ang kanyang kaarawan sa isang mainit at tuhaw na halik mula kay Ian na ngayon matatawag na nga niyang kanya. Totoo talaga ang kasabihan na kung masaya ka ay mabilis na lumilipas ang oras. Umamin ka sa akin, Eliza. May relasyon ba kayo ni Ian? Seryosong tanong nga nito sa kanya. Nay, sasabihin ko naman po sa inyo kaso hindi lang po talaga ako makahanap ng tamang tiyempo. Yumuko siya at ramdam niya ang kaba dahil alam nga niyang mapapagalitan siya.
Kilala ko si Ian. Hindi siya kailanman muling naging malambot matapos ang hulingan niyang relasyon. Kaya alam kong may namamagitan sa inyong dalawa. Saad nga ni Aling Nena. Nay, totoo po ang nararamdaman ko kay Ian. Wala po akong balak na kung anong mang masama. Totoong mahal ko po siya. Hinawakan nga ni Aling Nena ang kanyang kamay at matamlay ng umiti. Hindi naman ako tutol sa kung ano man namamagitan sa inyo ni Ian. Masaya akong makita na muling bumabalik ang dating sigla niya. Ikaw lang ang inaalala ko. Mahirap pang maging karelasyon si Ian dahil kilalang tao siya at maaring masaktan ka. Nay, huwag po kayong mag-alala. Mahal ko po si Ian at ang mga bata. Narito ako para suportahan sila. Kung masaktan mo na ako sa proseso ng pagmamahal ko kay Ian, hindi naman po siguro yun maiiwasan. Pero pipilitin ko pong unawain kasi mahal ko po talaga siya. Mula nang mag-usap sila ni Aling Nena, ay gumaan ang loob niya. Alam niyang maaari siyang masaktan, pero hindi rin masamang sumugal siya. Halos isang linggo na mula nang umalis si Ian patungong Maynila para sa conference, ay ngayon pa lang ay namimiss niya na ito. Pero hindi niya pwedeng mayat mayang tawagan ito dahil alam niyang busy ito sa trabaho. Baka masalalong matuwa ang lalaking iyon kung malaman ang nasa isip niya ngayon, anak ng tokwa. Sapat na sa kaniya ang gabi-gabi nitong pagtawag sa telepono. Ngayon ay nanonood siya ng balita at ipinalabas rito ang interview sa kaniya. Suot ang formal barong, malinis na gupit at gwapong-gwapo ito habang sumasagot sa mga tanong. Pero agad siyang napatigil nang marinig ang tanong ukol sa love life nito. You look dashing as always, Governor Ian. Congratulations po sa award ninyong Outstanding Youngest Governor. Bukod po sa trabaho at paglilingkod sa bayan, meron na po bang nagpapasaya sa inyo? Perhaps a girlfriend? Tanong nga ng interviewer. Nakita niya kung paano ngumiti si Ian at tumawa nga sa kamera. Diretso nga itong tumingin sa kamera at tila tumitingin sa kanya. I don't know if this is the right time to say this, but yes. I have a girlfriend right now. She's very pretty. And kung papayagan niya ako, ipakikilala ko rin siya sa lahat. Wow, mukhang in love talaga si Gova. Dahil halata sa inyo ang excitement at saka happiness. Right now, on this interview, may gusto po ba kayong sabihin sa inyong girlfriend? Huling tanong ng interviewer. Tumingin ito sa camera na tila kaharap lamang siya. I don't know if you're watching right now but gusto ko lang sabihin na mahal kita. I promise to give you and the children the best life you deserve. Kitang-kita nga niya. Ang saya na halos umabot nga sa mga mata ni Ian. Dahil sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib, ay bigla niya nga niyang napatay ang TV at napaupo sa sofa. Hindi niya mapigilang mapangiti. Napahawak siya sa puso niyang malakas ang kabog. Mahal na mahal rin kita, Ian. Lumipas ang 3 araw at tumawag nga sa kanya si Ian na babalik na nga ito galing sa isang linggong conference meeting. Ngayon kaharap niya, ang kambal na nagre-reklamo sa kanya. Yaya, bakit hindi nakakasama si Daddy? Hindi niya ba kami hatid sa field trip? Tanong pa nga ni Isaac sa kanya. Inaayos niya ngayon ang gamit at babaunin ang kambal sa 3 araw na field trip and camping trip. Hindi na pinapasama ang mga magulang at guardian dahil marami na rin ang bantay na teachers at security para sa seguridad ng mga bata. Ay saak si Daddy mo, baka mamayang gabi pa umuwi. Hindi niya kayo maihatid pero sigurado akong siya ang susundo sa inyo after ng field trip and camping nyo. Yaya, pwede po ba nating tawagan si Daddy? I miss him and I want to say goodbye before leaving. Sambit pa nga ni Isla. Inilabas niya ang telepono at tinawagan nga si Ian dahil sa request ni Isla. Matagal nag-ring yun bago sinagot ang tawag. Yes, sweetheart. I'm sorry at hindi ko nasagot. Katatapos lang kasi ng session namin. How are you and the children? I miss you. Anak ng tokwa talaga nitong si Ian. Buti na lang at hindi naka-loudspeaker ang telepono kundi narinig ng mga batang kanilang ama na parang bata kung magsalita pagdating sa kanya. Si isip-isip nga ni Eliza. Gusto ka raw makausap ng kambal.
Magpapaalam sana sila dahil ngayon, alis nila para sa field and camping trip nila. Nag-usap pa ang mag-ama bago binigay ng kambal sa kanyang telepono. In-off niya ang loudspeaker button at hinarap nga si Ian. Naka-plaster na naman sa itsura nga nito ang pilyong ngiti. Ibababa ko na ito at kailangan ko nang ihatid sa mga bata. Wait, you forgot something. Ano yun? Takang tanong nga ni Eliza. I miss you and I love you, babe. Can't wait to see you soon and kiss that sweet lips of yours. Tila na-alarma nga si Eliza at agad tinignan ng kambal dahil baka narinig nga ng mga to ang sinasabi ng kanilang ama. Mabuti na lamang at busy ang mga to sa pag-aayos nga ng gamit kaya lumuyo siya ng kaunti bago muling hinarap si Ian. Ano ka ba? Baka marinig ka ng kambal. I know that they will surely love that I am in a relationship with you. Mahal na mahal ka ng mga bata, pero mas mahal ka ng ama ng mga bata. Hay nako, ibababa ko na nga to, Ian. Tatawag na lang ulit ako. May nakalimutan ka. Hindi ko ibababa ito dahil may nakalimutan ka. Pangungulit pa nga ni Ian. Napairap siya sa mga kapilyo ang lumalabas sa bibig nga ng lalaki. I love you too. Mag-iingat ka sa biyahe pa uwi. I miss you. Pinatay niya agad ang tawag na halos namumula ang pisngi. Hindi talaga siya masasanay sa ganitong setup nila ni Ian pero hindi niya maiwasang ngumiti. Nang maihatid niya ang mga bata sa field and camping trip nito ay bumalik rin siya agad sa mansyon dahil marami pa siyang gagawin at aayusin. Wala rin kasi si Aling Nena at nagpaalam na magpapa-check up at baka sa susunod pa na araw makabalik. Gayon din si Vina na nagpaalam na umuwi sa kanila dahil umattend sa graduation ng kapatid. Kaya ngayon ay mag-isa siya sa mansyon. Hindi naman mabigat ang trabaho dahil wala rin siyang masyadong ligpitin bukod sa kusina at kwarto ng mga bata. Nagluto lamang siya ng makakain ni Ian, ang paborito nitong kare-kare at naghanda ng kanin at naghiwa na rin ng mga prutas. Inaasahan niya ang balik nito ngayong gabi. Narinig niya ang sasakyan at alam niyang iyon ang sasakyan ni Ian. Tila muling nabuhay ang mga paro-paro sa tiyan niya dahil makikita niyang muli si Ian. Pinabuksan niya ito ng pinto at tumambad sa kanya ang gwapong-gwapo niyang nobyo na nakasuot na ng simpleng polo shirt at itim na slacks at may daladalang malaking kumpol ng pulang rosas. I'm home, baby. I miss you. Agad na nilapag nga ni Ian ang bulaklak at niyakap siya ng mahigpit. Hindi nga niya mapigilang yakapin ng lalaki. I miss you too, Ian. Pinakawalan siya ni Ian at agad na niyapos at hinalikan. Nagulat siya ngunit kalaunan nagpatiunod na nga lamang sa mainit na halik ni Ian. Napakapit nga siya sa braso nito nang masumigpit nga ang hawak ni Ian sa kanya. Hindi niya mapigilan na mapaungol sa sabik na paghalik nga nito. Halos hindi siya makahinga dahil nga sa tuloy-tuloy na paghalik nito sa kanya. Na mismo nga ang tumulak na nga lamang ay siya. Halos sabuli niyang hininga nang makalayo ito sa kanya. Sandali, kumain ka na muna. Alam kong gutom ka. Ngumiti sa kanya si Ian at niyakap siyang muli. I'm sorry. Hindi ko lang talaga napigilan. Ibang gutom atang naramdaman ko mula nang makita kita. Tumawa pa ito at hinampas niya sa dibdib dahil sa kapilyuhan. Natapos sila sa pagkain at nauna nang mag-shower si Ian habang siya ang nagliligpit ng kanilang kinainan. Habang naghuhugas, ay bigla na lamang nasira ang gripo at sumirit ang tubig. Napatili siya sa gulat at tuloy-tuloy ang pag-agos ng tubig. Halos mabasa na ang kanilang suot na puting blouse pababa sa kaniyang suot na shorts. Pinigilan niya ang tubig pero mas lalong lumakas ang sirit ng tubig hanggang tuluyan na siyang nabasa. Ano nangyari? Napalingon siya kay Ian na humahangos na bumaba mukhang galing sa pag-shower dahil nakatapis pa ito ng tuwalya.
Walang saplot kundi ang tuwalya lamang. Para bang tumigil ang mundo ni Elisa nang makita ang kabuuan ni Ian. Ang malaking katawan nito at ang mga muscles na halos sa magazine niya lang nakikita, ngayon ay nasa haparan na niya. Bumalik siya sa huwisyo nang muling sumirit ang tubig at doon ay lumapit si Ian upang matulungan siya. Dahil sa gulat at pagmamadali, napatayo siya bigla at muntik ng madulas nang maramdaman niya ang paghawak ni Ian sa kaniyang baywang. Ramdam niya ang matigas na dibdib at braso nitong mahigpit na hawak ang katawan niya upang hindi matumba. Pasensya na, hindi ko napansin na sira pala ang gripo. Tumayo siya ng maayos. Napabitiw nga si Ian sa hawak nga sa kanya. Ako nang bahala, hintayin mo ko. Hinarap nga siya ni Ian habang hawak ang isang towel at pinunasan nga ang kanyang buhok na halos nabasa rin. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Sorry, ayusin ko na lang yun mamaya. Tumingin siya sa mga mata ni Ian at nakita niyang mapupungay ang mga mata nito. Can I kiss you? I miss you so much, Eliza. Namiss din kita, Ian. Marahang lumapit nga. Si Ian sa kanya tinalikan nga ang kanyang mga labi. May pananabik nga at paghahanap ang halik na yun. Agad na napadaing nga si Eliza at lumayo nga sa lalaki upang huminga. Wait, Ian. Kailangan mo magpahinga dahil galing ka pa sa biyahe. Hindi na naituloy ni Eliza ang sasabihin dahil muli nga siyang hinapit ni Ian at sabik na hinalikan. I miss you so much, Eliza. Hindi na nga rin mapigilan pa ni Eliza ang mapangiti sa sinabi ng lalaki. Hinawakan niya ang mukha ng lalaki. Hindi na napigilan ni Eliza ang damdamin. Hinawakan niya ang mga mukha ni Ian at marahang hinalikan ng lalaki. Mahal na mahal kita, Ian. Kahit takot ako, gusto kong pagbigyan ng sarili ko. Ibigay ang sarili ko sa'yo. Napawang ang mga bibig ni Ian sa kanyang sinabi. Halo-halong emosyon ng sa mata, pero nasa ibabaw yun ng kasiyahan. I love you more than anything else, Eliza. Agad na hinawakan ni Ian ang bewang ni Eliza at hinila nga ito sa kanyang kandungan. Hinalikan niya ang babae at tumugon nga ito. Mainit at mapusok. Hinawakan siya ni Ian at dahan-dahan na hinihiga sa kama. Can I make love to you? I'm sorry pero hindi ko na kaya bang pigilan ng sarili ko. Mahal na mahal kita, Eliza. Sa'yo lang ako, Ian. Mahal na mahal din kita. Muling hinalikan ni Ian si Elisa. Sa ganong mainit na tagpo, sa pagitan ng dalawa, naiparamdam ang kanilang pananabik para sa isa't isa. Naalimpungatan si Elisa nang maramdaman ang mabigat na nakadagan sa kaniyang katawan. Nang imulat niya ang kaniyang mga mata, ay nakita niyang nakayakap sa kaniya si Ian habang nakapikit ang mga mata nito. Muli niyang naalala kung paanong binigay niya ang sarili kay Ian. Iyon ang kaniyang una at masaya siya na ibinigay niya iyon kay Ian. Good morning. Kamusta ang tulog mo? Saad nga ni Ian. Hinalikan pa nga nito ang kanyang noo habang hinahaplos ang buhok. Tinakpan niya ang bibig dahil sa gulat. Hindi pa ako nagtututbrush, nakakahiya. Narinig niyang halakak ni Ian sa kanyang sinabi. Tinanggal nito ang kanyang kamay at hinalikan siya. Napakapit nga siya sa braso nito dahil sa lalim ng halik ni Ian. Mabango ka pa rin kahit na bagong gising, Eliza. Hindi ako magsasawang halikan ka kahit anong oras pa yan. Piliw ka talaga. Tumawa muli si Ian at hinapit nga siyang muli ng mas mahigpit. Natigil lamang ito nang magring ng paulit-ulit ang telepono nga nito. Sagutin mo na at baka importante yun. Kailangan ko ring ihanda ang agahan natin. Pumangon si Ian at muling nakita ng kabuuan ng katawan ng lalaki. Malaki at maskulado kahit na nakita niya na ngayon at nahawakan ay ramdam pa rin niyang hiya. Bago umalis si Ian muling hinalikan nito ang noo niya. I'm sorry. Sasagutin ko lang to. I love you. I love you too, Ian. Umalis na nga ito habang sinasagot ang tawag at siya naman ay naghanda na nga ng makakain nila sa agahan. Nakita niyang bakas ng kanyang pagkababae sa higaan at napailing na nga lamang siya. Nasa hapag na nga silang dalawa
at nilapag niya ang kape ni Ian habang may kausap nga ito sa telepono. Kailangan natin na ma-actionan na agad ang problema na yan. Kung kailangan puntahan ng mga nangangailangan na personal kung pupuntahan, agad rin sa araw na ito, walang problema. Nang ibinaba nga nito ang tawag ay hinawakan nito ang kanyang kamay. I'm sorry. I want to spend more time with you pero kailangan ko na talagang tugunan muna ang kailangan sa trabaho at opisina. Promise, babawi ako sa'yo. Walang problema yun. Alam kong importante ang trabaho mo at naiintindihan ko yun. Maghihintay ako at huwag kang mag-alala sa mga bata. Ako ang bahalang sumundo sa kanila mula sa camp. Ngumiti ito at hinalikan nga ng marahan. Magbabakasyon tayo, kasamang mga bata sa pagbalik ko. Pangako yan ni Lisa. Mahal na mahal kita. Hindi rin nagtagal, ay agad ring umalis si Ian upang asikasuhin ang kaniyang mga trabaho at tungkulin bilang gobernador ng bayan. Mabilis na lumipas ang mga araw at natapos rin ang kambal sa kanilang field and camp trip at ngayon at kasama niya sa bahay dahil bakasyon na rin ng mga ito. Habang tumatagal ay mas napapalapit ang loob niya sa kambal. Samantalang si Ian naman ay mag-iisang linggo nang nasa travel dahil sa meetings at sessions nito pero hindi naman nawawalan ng oras na tumawag sa kanya at sa mga bata. Ngayon nga ay hawak niya ang isang buket ng bulaklak na ipinadala ni Ian at ang mga gamit at laruan naman para sa kambal. Yay, Tita Elisa! Kinikilig with Daddy's flowers! Kantiyaw pa sa kaniya ni Isaac habang may pilyong ngiti. Tita na ang tawag sa kaniya ng kambal. Hindi niya alam kung bakit pero masaya siya dahil tanggap ng kambal ang relasyon nila ni Ian. Tita Elisa, are you going to be our mommy soon? Kailan kayo magpapakasal ni Daddy? Excited namang tanong ni Isla habang pumapalakpak pa nga. Niyakap niya ang kambal at pinaupo nga sa tapat. Kayo talaga. Pero salamat Isaac at Isla dahil tanggap niyo ako bilang kasintahan ng daddy niyo. Masaya ako na gusto niyo akong maging mommy. Darating din tayo sa puntong yun. Maghintay lang tayo ha. I love you kambal. Niyakap niya ang kambal at hinayaan na ang dalawang ito na maglaro at lumangoy sa kanilang swimming pool. Masayang masaya ang mga bata gayon din siya nang may bigla nagring ng doorbell. Paulit-ulit yon kaya pinagbuksan niya agad. Nakita niya ang isang babaeng may pagka-sopistikada ang itsura. Maputi at maganda. May katamtamang height at maganda ang pangangatawan. Is Ian inside? I need to talk to him and also to the children. Diretsahang sabi nga nito. Sino po sila? Ano pong kailangan nyo? Magalang na tanong naman ni Eliza. Tumawa nga ito na para bang naiinsulto sa tanong niya. Oh, baguhan kaya ata rito. Well, I am Victoria, Ian's wife and mother of Isaac and Isla. Kaya pwede ba? Tumabi ka at papasok ako. At gusto kong makita ang mga bata. Tinulak siya nito at dire-diretsong pumasok sa kabahayan. Nagulat siya ng ilang minuto. Asawa? Pero ang alam niya ay matagal nang hiwalay si Ian sa asawa nito. Agad niyang sinundan ng babae at agad niya itong nakita. Napilit na kinakausap ang kambal. Agad niyang dinala ang kambal sa kaniyang tabi dahil kita niya ang takot sa mga mata ng mga bata habang pilit silang kinakausap ni Victoria. Tita Eliza, who is she? Is she our daddy's friend? Inosenteng tanong ba nga ni Isla? She's probably daddy's friend, Isla. Sagot naman ni Isaac sa tanungan ng kambal. Doon niya natandaan na sinabi sa kanya ni Ian na hindi nakalakhan ng kambal ang kanilang ina, kaya ngayon ay halos estranghero nga ito sa paningin nila. Isaac, Isla, this is mommy. I am your mommy. I am your daddy's wife. I came home para maging kumpleto na tayong mga anak. Don't you miss mommy? Sambit nga bigla ni Victoria. Naglahad pa nga ito ng kamay na para bang yayakap nga sa kanila pero halos hindi gumalaw ang kambal sa tabi niya at napahawak pa nga sa kanyang mga hita.
Ikaw pong mommy namin? How come that you are daddy's wife when Tita Eliza is his girlfriend and they are getting married soon? Tanong pa muli ng inosenteng bata na si Isla at tumingin na rin sa kanya. Excuse me, pero kailangan ko na munang ihatid ang mga bata sa kwarto nila para magpahinga. Saad ni Eliza. Humarap siya sa kambal at marahang hinaplos ang mga buhok ng mga to. Isla, punta muna kayo sa kwarto niyo ha. Kailangan ko munang kausapin ng visitor tapos after, dadalhan ko kayo ng merienda, okay? Yes, Tita Eliza, thank you po. Sabay pa nga nabigkas ng kambal at pumanhik na nga sa kanilang kwarto. Hinarap naman niya si Victoria at nakita niya ang kakaibang galit sa emosyon nga. At sa mata nito. So, ikaw naman ngayon ang nakita ni Ian. At bakit may nilalayo sa akin ng mga bata? I am their mother. Galit na sabi nga nito. Pasensya na, pero kailangan ko munang tawagan si Ian at ipaalam sa kanya na nandito ka. Oh wow! How dare you na sabihin yan na para bang ikaw ang may-ari ng mansyong to? May karapatan ako dahil ako ang asawa niya at ina ng kambal. Kung akala mo may karapatan ka na sa pamamahay na to, dahil lang sa kinama ka ni Ian, pues wala. Dahil ginagamit ka lang niya bilang parausan. Dahil hinihintay niya ang pagbabalik ko. At ngayong nandito na ako ay wala kang pakailam at dapat kang lumayas. Galit na sabi nga nito. Pero hiwalay na kayo. Kailangan muna niyang malaman na nandito ka bago mo gawin ang nais mo. Palabang saad naman ni Eliza. Akmang dadamputin na nga ni Eliza ang telepono na ngagawin ni Victoria ito at binigyan siya ng isang samhal. Agad siyang napahawak nga sa mukha niya nang dahil sa hapde. You are making me laugh. Anong karapatan mo? Hindi mo ba alam na ginagamit ka lang ni Ian para pagselosin ako? At anong hiwalay? Paano may papaliwanag ang mga pictures na to? Estupida? Tinapon nga nito ang kumpol ng mga larawan nilang dalawa ni Ian na kumakain sa isang restaurant. Kahit nakatalikod si Ian ay kilalang kilala niya ang itsura at katawan ni Ian bukod pa roon ay marami pang larawan na halos kasama ni Ian si Victoria. Pinapatawa mo ko. Maid ka lang. Tandaan mo. Inalokan ka ba ng kasal ni Ian? I know hindi dahil mahal pa rin niya ako at ginagawa ka lang niyang parausan ng pangangailangan niya. Galit na sabi pa nga nito at tinulak siya. Agad na dumalo nga sa kanya si Aling Nena at tinulungan nga siyang makatayo. Victoria, ano ka ba? Hindi alam ni Sir Ian na nandito ka, bumalik ka na lang sa susunod. Sambit ni Aling Nena. Yes, you old maid. Talagang babalik ako at gusto kong pagbalik ko ay wala na ang katulong na yan sa bahay na to. Galit na sabi pa nga nito tumalis. Tulala si Eliza sa biglaang pangyayari. Nagulat siya nang abutan nga siya ng tubig ni Aling Nena. Eliza, wag mo nang intindihin ang sinabi ni Victoria. Alo nga nito sa kanya. Nay, may tanong lang po ako. Sana po ay totoo ang maging sagot niyo. Alam ko pong matagal na kayo sa mansyon na to at sigurado naman po ako na may alam po kayo. Hiwalay na po ba talaga si Ian at Victoria? Kasi nay kung hindi, kabit po ako. Ayoko po nun, Nay. Nanginginig ang boses niya at nagbabadya ang luha sa kanyang mga mata pero tinatagan nga ni Eliza ang loob niya. Eliza, alam kong umalis si Victoria matapos ipanganak ang kambal. Pero hindi ako sigurado kung may papel na nagsasaad na hiwalay na sila. Kausapin mo si Ian. Siyang makakasagot ng mga tanong mo. Malungkot na sabi nga ni Aling Nena. Doon siya nang hina. Hindi sigurado ang matanda kung hiwalay na nga bang dalawa. At may posibilidad na hindi pa nga hiwalay ang mga to. At natatakot siya na baka isang araw ay isampal pa nga ng babae sa kanyang marriage certificate nila. Na ginamit lang siya ni Ian at kabit lang siya. Ramdam niya ang matinding sakit sa puso niya. Pinipilit niyang maging positibo ngunit tila kinakain ng masasamang isip ang utak niya. Mauna na po muna sa kwarto ng mga bata at baka nagugutom na po sila. Tumayo siya at iniwan ng matanda. Nangihina ang kaniyang mga tuhod pero pinilit niyang makarating sa kwarto ng kambal at naabutan niyang natutulog ang mga ito. Lumapit siya sa kambal
at hinaplos ang mga buhok nito. Alam niyang lumaki ang kambal na naghahangad ng isang ina. Nakita niya iyon kanina sa mga mata ng kambal. Ang kuryosidad na makilala ang kanilang ina, ang pananabik na malamang bumalik ang kanilang ina. Kahit hindi ito sabihin ng kambal, ay ramdam niya iyon. Ang pananabik na magkaroong ng kumpletong magulang dahil naranasan na niya iyon. Napaiyak siya, lalo pa nang malaman niyang may posibilidad na hindi pa hiwalay si Ian at Victoria, na ang lumalabas ay kumabit siya sa taong may asawa pa. Gusto niyang makausap si Ian at malaman ang totoo, pero natatakot siya dahil nasa harapan na niya ang katotohanan. Natatakot siya malaman na niloloko siya ni Ian dahil minahal niya ito at binigay niya ang sarili rito. Lumabas siya sa kwarto nang magring ang kaniyang telepono at nakita ang pangalan ni Ian. Huminga siya ng malalim upang sagutin ang tawag. Hello Ian, kamusta ka na? I miss you so much, Eliza. I'll come home by next week. Miss ko na kayo ng mga bata. Saad nga ni Ian. Nagbabadya muli ang kanyang luha. Tumingala siya at pilit na ibinabalik nga habang kausap nga si Ian. Miss ka na rin ng mga bata. Nauutal nga na saad niya. Okay ka lang ba? Parang kakaiba ang boses mo ah. Are you okay? Tanong nga muli ni Ian. Tinakpan niya ang bibig habang napahigbi na nga lamang siya. Hindi na nga niya napigilan ang mariing boses nga ni Ian na hindi nga niya alam kung totoo ba ang lahat ng to dahil napakasakit ang puso niya. Ayos lang ako, may sipon lang. Ikaw, kamusta ka na? Gabing-gabi na magpahinga ka na. Well, mukhang masama ang pakiramdam mo. You need to take a rest. Tumawag ako dahil gusto kong marinig ang boses mo bago ako matulog. I love you, magpahinga ka na. Masuyong saad pa nga ni Ian. Ilang segundo siyang napatigil. Hindi niya alam kung sasagot siya at huminga siya ng malalim. I love you to Ian. Mag-ingat ka palagi, I miss you. Natapos ang tawag. Marahil iyon na ang huling beses na maririnig niya ang boses ni Ian. Hindi niya na kaya. Masakit para sa kanya. Ngunit ayaw niyang ipagkait sa kambal na magkaroon ng kumpletong pamilya. Ayaw niyang siya ang maging dahilan. Nagpasya siya ng gabing iyon. Buo na ang isip niya. Aalis siya at ayaw na niyang magpaalam dahil magkakagulo lamang. Sa huling pagkakataon ay sinilip niya ang kambal na mahimbing nang natutulog. Mahal ko kayo na para bang sarili ko at ayokong ipagkait sa inyo ang magkaroon ng isang ina. Mamimiss ko kayo. Hinalikan niya ang mga pisngi ng kambal at dahan-dahang lumabas nga ng kwarto habang tumutulo ang kanyang luha. Tinawagan niya ang kanyang ina kahit malalim na nga ang gabi at sinagot naman ito ang kanyang tawag. Oh, nakabing-gabi na. May problema ba? Bakas ang pag-aalala sa boses nga nito. Nay, gusto ko na pong umuwi. Miss na kita, Nay. Hindi na nga niya napigilan ang paghikbi nang marinig ang boses ng ina. Anak, sabi ko naman sa'yo, di ba? E di umuwi ka kung mahirap na dyan sa Manila. Miss na rin kita, anak. Ipagluluto kita pag-uwi mo. Malambing na sambit ng kaniyang ina. Binaba niya ang tawag at doon na niya hindi napigilan ng pag-iyak. Tinakpan niya ang bibig upang hindi makalikha ng ingay. Marahil, ito nga ang definasyon ng pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay nagpapalaya. At marahil, tunay ang pagmamahal na nararamdaman niya o ara kay Ian at sa mga bata na sa puntong ito ay handa siyang magpalaya. Mabilis na lumipas ang 3 taon na para bang isang ihip lamang ng hangin ng lahat ng nangyari sa buhay ni Eliza. Salamat sa Diyos ay himalang gumanda ang kalagayan ng kaniyang ina. Nagkaroon rin siya ng matinong trabaho sa bayan ng Aurora bilang serbidora sa isang club. Maliit man ang kita ay sapat na rin upang matustusan ang pangailangan ng kaniyang pamilya. Wala na siyang naging balita sa pamilya ni Ian.
Pinutol niya ang anumang komunikasyon niya dito. Alam niyang masaya na si Ian at ang kambal. Maingay ang club dahil linggo. Maraming tao at busy siya sa paghahatid ng mga inumin sa mga mesa. Nagmamadali siya ngayon na ihatid ang inumin para sa isang VIP room. Nang makapasok siya, ay agad siyang napatigil nang makita kung sino ang mag-isa nakaupo sa mamahaling couch. Si Ian. Naramdaman niya ang mabilis na tibol ng puso niya. 3 taon niyang hindi nakita ang lalaki at maraming nagbago sa itsura nito. Humaba ang buhok. Kunot ang noo at seryoso ang matang nakatingin sa kaniya. Mabilis niyang inilapag ang inumin at akmang aalis na nang maramdaman niyang hinawakan ni Ian ang kaniyang kamay. Eliza, we need to talk. I searched for you. Hinanap kita ng matagal. Kaya kailangan nating mag-usap. Anong gagawin mo? Ginawa mo kong kabit dahil hindi ka na kontento kay Victoria? Gagamitin mo ulit ako? Sige, sirain mo ko, Ian. Dahil pagod na ako. Bigla na nga lamang bumuhos ang luha niya. Ang lahat ng sakit, sa lumipas na 3 taon ay tila bumugso na parang bagyo. Nagulat siya nang hilain nga siya ni Ian at mahigpit na niyakap. I'm not using you, Eliza. At hindi ko gagawin yun. Hindi kita kailanman ginamit. Nandito ako parang makaawa na bumalik ka ulit sa akin. I miss you so much. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, umalis ka na. Mabilis nga siyang umalis at ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Simula nang magkita sila ni Ian sa club ay nagtuloy-tuloy na nga ito. Halos madalas nga niyang makitang lalaki na kung hindi umiinom ay nakatambay lamang ito. Madalas na rin siyang tanungin ng mga kasamahan niya dahil napapansin na nga rin ata ng mga minsang pagkausap sa kanya ni Ian. Kuya Eliza, kilala mo ba yung si Sir? Di ba yan yung sikat na governor ng Maynila? Sobrang gwapo, kanina pa yung nakatingin sa'yo. Napapansin ko rin na madalas yan si Sir dito Baka may gusto sa'yo. Sunod-sunod na tanong pa nga ng kasama niyang si Christine. Huwag mo ngang isipin yan, Tin. Mabuti pa tinulungan mo na lang ako rito. Hindi rin niya natiis ang araw-araw na halos pagpunta ni Ian sa trabaho niya, kaya't kinausap na nga niya ito. Bakit palagi ka na lang nandito? Sinabi ko na 'di ba wala na tayong dapat pag-usapan pa. Alam kong kasal pa rin kayo ni Victoria at hindi magandang malaman niya na nakikipag-usap ka sa akin. At baka sampalin na naman niya ako ng marriage certificate niyo imbes na divorce paper. Ano bang gusto mo? May pamilya ka nang dapat mong pagtuunan. Mag-usap tayo nang hindi nagsisigawan ni Eliza, please. At mga hawakan nga nito ang kamay niya, ngunit iniwas nga niya ito. Ilang taon nang lumipas siyan. Kailangan mo nang kalimutan kung ano man ang namamagitan sa ating dalawa. Wala akong pakialam sa nakaraan ni Eliza. I want you back. I want to be loved by you again. And I want to be deserved of your love. At kung kailangan kong gawin ang lahat, gagawin ko. Papatunayan kong sarili ko muli sa'yo. Miserable ako mula nang umalis ka. Malungkot ang mga bata at lagi ka nilang hinahanap. Matagal na kami hiwalay ni Victoria at hindi ko siya mahal. Ikaw lang, Eliza. Ikaw lang ang minahal ko ng ganito, na para bang mababaliw ako kung iisipin kong mawawala ka sa akin. Isa lang ang gusto ni Ian, ang magbago at maging isang taong karapat dapat mahalin ni Eliza sa kabila ng lahat ng nangyari. Hindi naging madali ang mga panahon para kay Ian at Eliza. Naroon ang takot sa puso ng babae. Ayaw na niyang muling masaktan. Mahal niya si Ian at ang kambal. Mahal na mahal, pero naroon ang takot sa puso niya na muling masaktan. Hindi nagtagal. Si Ian ay nagsimulang magsagawa ng mga paraan upang muling patunayan ang sarili kay Eliza. Noong una ay mahirap para kay Eliza, ngunit ang pagiging masigasig ni Ian sa pagsuyo sa kaniya, ang araw-araw na pagpapabalik-balik nito mula Maynila papuntang Aurora upang makita siya ay para bang natutunaw ang puso niya sa mga ikinikilos ng lalaki para sa kaniya. Lalo na noong isang gabi, halos malakas ang ulan at nakita niyang nasa labas ng kaniyang apartment ang lalaki, basang-basa,
dahil sa ulan. Ano ka ba, Ian? Gusto mo bang magkasakit? Agad niyang hinila ito papasok sa maliit niyang apartment. Kinaluhan niya ito ng towel. Nagmisto lang maliit ang towel na yon dahil nga sa laki ng lalaki. I was waiting outside the club. Akala ko pumasok ka. Saka ko lang nalaman na kaibigan mo na umabsent ka pala dahil masama ang pakiramdam mo. I did not think twice at pumunta rito. Nag-aalala ko sa iyo, Elise. Seryosong saad nga ng lalaki. Hindi alintana. Ang basa mula sa ulan. Gustong-gusto ni Eliza na pagalitan nga ito pero tinulungan muna niya itong ayusin ng sarili. Magbalit ka muna. Yan lang ang pinakamalaking t-shirt na meron ako. Baka magkasakit ka. Tinulungan pa nga niya itong punasan ng basang buhok. Nakatutok ang lalaki sa bawat galaw niya. Nagulat siya nang biglang niyapos nga ng lalaki ang kanyang bewang at ibinaon ang mukha nito sa kanyang tiyan. I miss you so much, Eliza. Agad siyang napatigil sa sinabi ni Ian. Alam niya itong mga nakaraan ay tuloy-tuloy nga ang lalaki sa pagsuyo sa kanya. Ngunit ngayon lamang niya nakita na ganito kahina. Please give me a chance to prove myself to you. Gagawin ko ang lahat para mahalin mo lang ako. Nakita niya sa mga mata ng lalaki ang luhang nagbabadyang tumulo. Hindi na rin naman napigilan ni Eliza ang lungkot. Hinawakan niya ang mukha ng lalaki. Natatakot na ako, Ian. Paano kung mabigo ulit tayo? Paano kung masaktan ulit natin ang isa't isa? Paano ang kambal? Ngunit walang takot sa mga mata ni Ian at mas lalong humigpit ang yakap ni Ian sa kanyang bewang. Hindi kita bibiguin, Eliza. Hindi na kita sasaktan pa. Hindi ko na kayang mawala ka pa ulit sa buhay ko. Hindi ko na kayang maging buo nang wala ka. Mas lalong magiging malungkot ang kambal. Ikaw ang gusto nila. Lalo na ako. Ikaw lang ang mahal ko, Eliza. Hindi na nga napigilan ni Eliza ang damdamin. Hinawakan niya ang mga mukha ni Ian at marahang hinalikan ng lalaki. Mahal na mahal kita, Ian. Kahit takot ako, gusto kong pagbigyan ng sarili ko. Napaawang ang mga bibig ni Ian sa kanyang sinabi. Halo-halong emosyon ng mga nasa mata nito pero nasa ibabaw niyon ay kasiyahan at pagmamahal. Mahal na mahal kita, Eliza. Ikaw at ang kambal. Mahal na mahal ko kayo. Agad na hinawakan nga ni Ian ang bewang ni Eliza at hinila ito sa kanyang kandungan. Hinalikan niya ang babae at tumugon. Hinawakan siya ni Ian at dahan-dahang inihiga sa kama. Mapusok at sabik na nga na mga halik. Ang hatid ni Ian tila bumabawi sa 3 taong naiwalay nga sa kanya. Hindi ko na kaya pa, Eliza. Kung malalayo pa ulit ako sa iyo, hindi ko nakakayanin pa. Sa iyo lang ako, Ian. Mahal na mahal rin kita. Muling hinalikan nga ni Ian ang babae. Sa ganung mainit na tagpo, sa pagitan ng dalawa na iparamdam nila ang pananabik para sa isa't isa. Isang mainit na gabi upang punan ang lumipas na oras sa kanilang dalawa. Nagising si Eliza mula sa mahabang pagkakatulog. Akmang tatayo na nga siya nang makitang nakasandalang braso at binti ni Ian sa kanya. Pinagmasdan niya ang gwapo nga nitong mukha at hinalikan sa labi. Agad rin itong nagmulat ng mata. Good morning. Masuyong saad nga ni Ian. Kailangan kong maghanda sa pagpasok, Ian. Akmang tatayo na nga siya nang hilain nga siya ni Ian pabalik sa kama. I already called your boss. You can't work today. Alam kong pagod ka. Hinaplos pa nga nito ang kanyang braso. Naalos bakas ang mainit nga nilang tagpo kagabi. I'm sorry I was too rough. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dahan-dahang hinawakan nito ang kaniyang braso. Hinalikan niya ang tungki ng ilong ng lalaki. Natawa si Eliza sa sarili. May nangyari na sa kanila at lahat at ngayon pa niya nakuhang mahiya sa lalaki. Hindi na napigilan pa ni Eliza at dahan-dahan siyang bumangon sa higaan. Natanaw niya ang maliit na balkonehe ng kaniyang apartment. Papasikat pa lang ang araw kaya't hindi pa masyadong maliwanag. Dahil wala siyang suot na saplot ay dinalaw niya ang puting kumot upang takpan ang kaniyang katawan. Pumunta siya sa balkonahe upang makita ang tanawin sa labas. Nilingon niya si Ian.
Si Ian naman ay bumangon na rin mula sa pagkakahiga. Nakita ni Elisa ang kabuuhan ng lalaki. Kahit na ilang beses niya na itong nakita kagabi, naninibago pa rin siya. Lalong nagmature ang katawan ng lalaki sa lumipas na mga taon. Ang tanging natatakpan lamang ng puting kumot ay ang ibabang bahagi ng katawan ng lalaki. Ang dibdib nito at malaking braso ay kitang-kita niya. Nakagingin sa kaniya si Ian at pinagmamasdan ng bawat galaw niya. Tumuloy siya sa paglakad at hinawakan ng brandilya ng balkonahe. Natanaw niyang ang ilang mga building at bahay mula sa baba. Umihip ang hangin at nilipad ang kaniyang mahabang buhok. Agad na bumangon si Ian at nagsuot ng puting t-shirt at boxers. Lumapit siya sa babae at niyakap ito mula sa likod. Naramdaman ni Elisa ang mainit na bisig ni Ian. Hinalikan ng lakaki ang kaniyang sentido at napapikit siya sa halik na ito. Ilang buwan na lang at matatapos na ang termino ko bilang gobernador. Gusto kong pagtuunan ng pansin ng pag-aalaga sa iyo at sa kambal. Gusto ko ng tahimik kasama ka at ang kambal. Please, sa akin ka na tumira. Nang sa ganun, mapapanatag na ang loob ko. Can you resign? Iyan, hindi ko gustong isipin ng mga tao na sumama ako sa iyo dahil lang wala na ako. Na sumama ako sa iyo dahil sa mahal kita. Ako ang nagpumilit sa iyo dahil kailangan kita. Hindi na ako papayag pa na mawala ka muli sa akin. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga ikaw, Eliza. Maging totoo ka sa akin, Ian. Totoo bang hiwalay na kayo ni Victoria? Eliza, matagal na kaming hiwalay ni Victoria. Bago pa ipanganak ang kambal, naghiwalay na kami. Kaya kong patunayan yun sa'yo. At ang kambal nais ka nilang makita. Miss na miss ka na nila. Tandaan mo, ikaw ang priority ko. Kasama ang kambal, ang mga anak natin, please accept me again in your life. Tanggapin mo muli ako. Kung ibigay ko ang lahat sa'yo, ang pangalan ko, ang pagmamahal ko, gusto kong bigyan ka ng buhay na nararapat para sa'yo. Please marry me, Eliza. Mahal na mahal kita. Punong-puno nga ng emosyon ang tinig nga ni Ian. Mahinang napatawa na nga lamang si Eliza. Nagpo-propose ka pero walang singsing? Hindi pa tayo nakabihis ng maayos, Ian. Natawa si Elisa sa sitwasyon nila. Para bang nabunutan nga siya ng tinik sa dibdib. Unti-unting nagtitiwala sa mga pangako ni Ian. I know hindi planado at walang singsing pero hindi na ako makapaghintay pa na marinig ang sagot mo. I promise to ask your hand properly one of these days, please. Ngumiti siya kay Ian at hinalikan nga ito ng buong puso. Tumugon ito sa kanya at bumitiw nga sa kanilang halik. Oo, Ian. Pakakasal ako sa iyo. Mahal na mahal rin kita. Dinikit nga ni Eliza ang mukha sa dibdib ng lalaki at dinamang ang tibok ng puso. Oo, takot siya na masaktan muli pero mas lamang ang pagtitiwala at pagmamahal niya kay Ian. Gusto niyang pabigyan muli ang sariling pagmamahal. You are my life, Eliza. You and our children. Makalipas ang 3 buwan mula nang magkabalikan sila ni Ian, naging maganda ang pagsasama nilang dalawa kasama ang kambal na alala ni Elisa kung paanong umiyak ang kambal nang makita siya muli. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagdesisyon sina Ian at Elisa na ipagpatuloy ang kanilang relasyon. May takot man sa puso ng bawat isa ay namutawi ang pagmahahalan nila. Ang kanilang kasal ay naging emosyonal at solemno. Naroon ang kanilang mga pamilya at kaibigan na sumaksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Mahal na mahal kita, Ian. Sad nga ni Eliza. Mas mahal kita, Eliza, at ang ating mga anak. You may now kiss the bride. Sa wakas ay may sayang sambit na nga ng pare. Isang gabi pagkatapos ng kanilang mainit na tagpo, gising pa rin sila habang si Eliza ay nakuunan nga sa braso ni Ian. Eliza, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng to kung wala ka. Minsan nararamdaman ko na parang hindi ko kayang maging sapat para sa'yo at sa kambal, but I am trying my best. Ang pagiging magkasama natin ay isang paglalakbay. Alam kong may mga pagkakataong mahirap pero
Ang mahalaga ay ang pagtutulungan natin. Kahit anong mangyari, ang pamilya natin ang pinaka-importante. Hinalikan ni Ian si Elisa. Marahan at malalim, hindi niya na gustong mawakay pang muli ang babae sa kanya. Lumipas ang 2 taon ngayon, ay ipinagdiriwang nila ang 8 kaarawan ni na Isaac at Isla. Pinaghandaan nila ito dahil alam nilang ito ang magiging unang engrandeng selebrasyon para sa kaarawan ng kambal. Nagkaroon sila ng pagkakataon na magsama-sama bilang isang pamilya sa isang private island sa may Romblon na pagmamay-ari ni Ian. Dumalo ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Habang abala ang lahat, ay napansin ni Ian si Elisa na balisa sa gilid. Agad niyang dinaluhan ang asawa dahil nakita niya ang panghihina nito. Anong problema? May masakit ba? Napating niya sa Elisa kay Ian. May halong gulat, takot at sayang mga mata. Hindi na ituloy ni Eliza ang gustong sabihin sa lalaki dahil hindi niya alam kung paano ito sisimulan. Iniabot niya sa lalaki ang kanina pa ay hawak-hawak. Pregnancy test? Nagulat nga si Ian nang mahawakan ang iniabot ni Elisa sa kanya at mas lalo siyang napatigil nang makitang 2 matingkad na pulang guhit. Ibig sabihin ba nito? Hindi natuloy ni Ian ang sasabihin dahil pinutol ni Eliza. Oo, Ian. Buntis ako. Nanlaki mga mata ni Ian at muling nabasa ang mga mata nito dahil nga sa saya. Kailan mo pa nalaman? Halos 3 linggo nang masama ang pakiramdam ko. Hindi ko sinabi sa iyo na pumunta ako sa ospital dahil ayokong mag-alala ka. Sinabi ng doktor na 3 linggo na akong buntis. Ayokong maniwala nung una kaya nag-pregnancy test ako and it is positive. Magkakaroon na tayo ng anak, Ian. Niyakap nga siya ng lalaki. I love you, Ian. Magiging papa ka na ulit. Masayang saad nga ni Elisa. I love you so much. Thank you for giving me another angel. Hinalikan nga ni Ian si Elisa sa labi. Nagulat si Elisa nang humiwalay si Ian at lumapit sa mga bisita at sumigaw. Magiging tatay na ulit ako! Eliza is pregnant! Sigaw nga niya. Daddy, are we going to have a sibling? Masayang sambit ng kambal. We're going to have a sibling! Yay! Best birthday gift! Tumakbo ang kambal at pinugpog nga siya ng halik. Thank you, Mommy! Sumapit nga ang gabi, tahimik ang dagat. Nagpapahinga ng lahat. Napagpasya ni Ian at Elisa na maglakad nga malapit sa dalampasigan. Ang lamig, Ian. Saad nga ni Elisa. Humarap nga ito sa asawa at tumingin sa mga mata. I'll make you warm in our little angel. Niyakap ng mahigpit ni Ian si Elisa at tinalikan sa noo. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko, Elisa. Mahal na mahal kita. Ikaw ang pangarap ko at ang mga anak natin. Mahal na mahal din kita, Ian. At naghalikan nga ang dalawa. Ang kwento nila Ian at Elisa ay nagpatunay na kahit sa mga pinakamasalimuot na pagsubok, ang tunay na pagmamahal at tiwala sa isa't isa, ang magbubukas ng pinto sa isang mas maliwanag at mas masayang hinaharap. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Elisa at Ian. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebucadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso,
Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordette, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Cristina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Kogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe,
Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez Lisa Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez Lisa Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente,
Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Elie Evangelista Anderson, Marziel Arcelias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn, Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.